Tinawag ng Malacanang na desperadong hakbang ang mga paratang ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nanindigan din ng palasyo na hindi magbibitiw ang Pangulo dahil hindi nito ugali ang takbuhan ang problema. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. This is definitely a desperate move. Yan ang naging patutsada ng Malacanang sa mga mabibigat na paratang ni Senadora Amy Marcos laban mismo sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Giit ng palasyo, halatang may motibo ang senadora dahil sa pag-arangkada ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects na maaaring magdawit sa mga kaalyado nito. At kung alam na raw nito ang patungkol sa issue, bakit ngayon lang siya nagsalita? Gayong mismo ang St. Luke's Medical Center sa BGC Taguig na ang nagpatunay sa pamamagitan ng isang medical certificate na wala itong katotohanan. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan. Dahil kung itong test na to, na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test, bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Katakataka rin daw na biglang bumalik sa isyong ito ang senadora, samantalang dati ay hindi naman nito pinuna ang ginawang pag-amin noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ito ng fentanyl. Hamon ng palasyo kay Senadora Amy, suportahan na lang ang ginagawang investigasyon sa korupsyon sa mga proyekto kontra baha na pinasimulan mismo ng Pangulo. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Tinawag naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi asal ng isang tunay na kapatid ang mga tinuran ng senadora. Nakalulungkot anya na umabot na sa ganitong punto ang senadora, lalo na sa paglikha ng sari-saring kasinungalingan para guluhin ang pamahalaan at itulak ang sarili niyang ambisyong politikal. Irresponsable din anya ang ginawang akusasyon nito at iginiit na wala itong basihan at pawang mga kasinungalingan. Masakit din daw para sa mambabatas na tila pinagtaksilan ni Senator Amy ang sarili niyang pamilya, lalo't mataas ang respeto nito sa kanya dahil sa mga ambag nito sa kanyang buhay politika. Ipinunto ng kongresista na ito ang panahon para magkaisa sa likod ng katotohanan, hindi para palakasin ang mga kwentong nilalayong pabagsakin ng pamahalaan. Giit niya, mas napapanahon ang pagtutulungan at hindi ang pagsisimula ng gulo at destabilisasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.